Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ay courtesy video ng ating kaibigan Rani de la Cruz. At ito ay kanyang discovery ng isang open Japanese World War II tunnel. Ibig sabihin bukas ito ng kanyang mapasok ay bukas ang entrance nito. Hindi sinarado. So ang tanong ng napakarami, meron nga bang ito? Nakatagong kayamanan? Well, atin to bigyan ng reaksyon. Panoorin muna natin ang video. Okay, so ito yung entrance. Bukas siya. Ayan makikita yung sinag. Ito ang bundok na tinatawag na Hakusaki. Diyan nakakampo yung Kimbo Group in 1941. So ito ang bundok. Ayan meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ka-tunnel, entrance of tunnel, nasa ridge, nasa kalagitnaan ng bundok. Hindi siya ground level ang mga entrance ng tunnel. Bagamat merong sa highway, itong sa baba merong isa, pero karamihan ay nasa kalagitnaan ng bundok ang pagbutas. Binutas nila ang kalagitnaan ng bundok. At wala siyang daanan kung mapansin natin. Kaya mahirap sila mapasok ng US forces kasi walang daanan Tapos ito, sa kalagitnaan sila ng bundok gumagawa ng mga tunnel. So ayan, so ang mga tunnel ay primary purpose talaga ay for defense at taguan ng mga Hapon yung World War II tunnel. Kaya lang, dahil nga meron silang daladalang mga kayamanan, ang karamihan ay itinago nila sa mga World War II tunnel. Okay, kaya patuloy tayo. So ito yung reenactment lang ito. Ganito kalaki ang entrance of tunnel, yung noong kapanahonan pa ng giyera, ganito kalaki siya. Pwedeng pumasok ang tao, pero nang tumagal ay kumipot siya, sumikip ang entrance. So ito yung trail paakyat, walang daanan. At dito na discover nila Rani ang ito sa loob ito ng tunnel. Makikita natin merong marka ng mga tools, piko pala ang paggawa niyan. Ayan yung texture. Mahalata nyo na man-made tunnel kasi meron siyang mga marks ng mga tools katulad ng piko, bara. Ayan. At malalaman nyo rin na ito'y napasok ng US Army kapag sunog ang gilid ng mga kuweba, merong carbon, ibig sabihin pinasok ng US Army na may dalang flamethrower. Yun kasi ang panlaban ng mga US Army sa mga Hapon na nagtago sa kuweba. Pini-flamethrower nila para mawala yung oxygen sa loob. Kasi kung may apoy, kakainin ng apoy ang oxygen, mauubos. Kaya lalabas yung mga Hapon kasi hindi na sila makahinga. At hindi lang yun, mausok, di ba? Uubuhin ka sa loob lalo na kapag tamaan ka ng flamethrower, barbecue ka, di ba? Kasi gasolina yun Gasolina yung flamethrower. Okay, so napaka-brutal ng American Army noon. Brutal ang pag-atake sa mga tunnel. Kasi delikado nga naman, pasukin mo ang tunnel katulad nito. Nasa labas ka, makikita ka pagpasok mo, barilin ka kaagad. Kaya ang ginagawa ng US Army, nauuna yung nagdadala ng flamethrower. Grabe. Barbecue yung mga Hapon Kaya hindi na maganda na magtago sa tunnel noon. Kasi alam ng Amerikano kung paano i-counter yung mga tunnel. Kaya pinapausukan lang nila through flamethrower. Ay wala ng oxygen. At inuubo na yung mga Hapon sa loob.
Kaya lalabas na lang sila kasi mainit na eh. Isa pa ang oxygen nga, wala na kasi may apoy. Hinihigop ng apoy ang oxygen, kaya lalabas ang mga hapon. At kung hindi lalabas, yung iba, nagharakiri or nagsipuko. Ang sipuko ay yung tusukin mong tiyan mo ng samurai mo. Ang harakiri naman ay pwedeng kumain ka lang ng cyanide. May dala-dala silang cyanide, bawat army na Japanese ay mayroong capsule na cyanide. Lulunukin nila yon, patay sila. Kaya maraming nagpakamatay sabay-sabay sa mga tunnel na Japanese army. Dahil mayroon nga silang daladalang cyanide capsule. So ito yung entrance, medyo malaki oh. Kasyang-kasya yung igurot. Ayan oh. Yan ay native ng ng Pampanga yata. So medyo ang entrance pababa. And then ito na yung loob. Ayan, ito palagi ang sinasabi ko sa inyo na ang Japanese tunnel, wala talagang iniiwan ng mga timber yan. Kasi alam nila na matitigas ang lupa. Kasi mga engineer ang gumawa niyan ng tunnel. Alam nila ang klase ng lupa na dapat doon sila mag-tunnel. Itong nasa video naman, ito isang geologist. Okay, at historian, kaya nag-research sila diyan kung anong makukuha. At karamihan ng nakukuha diyan ay dinodonate nila sa Bamban Museum sa Northern Luzon. Pero dalawahan ang dito eh. Pwedeng tumama ka ng treasure kasi meron silang dalang Schonstedt detector, yung made in Germany. Yung mahaba na parang baston, Schonstedt. Mura lang yun eh, 120,000 kung bibili kayo. Tawag lang kayo sa Bourbon Electronica kung gusto nyong bumili ng Schonstedt. Makikita nyo mamaya yung kulay dilaw na parang tungkod. Okay. Nakukuha nila dito mga kapsula eh. Kapsula ng 50 caliber machine gun. Ayan, ang dami-dami. American made eh. Ibig sabihin, nirapido ng mga Amerikanong mga Hapon. Kasi mga kapsula ng Hapon eh. Ng Amerikano ang nariyan eh. At ang mga Hapon hindi yata nakapaputok. Kasi yung nakuhang mga basyo ay US made. So ito na yung labasan no. Okay, so meron tayong dalawang disenyo ng tunnel dito. Atin to tingnan mamaya kung pwedeng merong itinagong treasure sa diagram. So ito yung mga basyo ng bala, 50 caliber to US. Ito US made, manufactured in Lake City Army Ammunition Plant sa Missouri. So Amerika. Ibig sabihin nirapido ng American. Machine gun ang dala. Malalaking tao kasi ang Amerikano, kaya nilang buhatin ang 50 caliber eh. Ang Pinoy 30 caliber lang kayang buhatin. Kasi mabigat yun, lalo na dala-dala mo yung bala na ang napakarami. Diba? So atin na tingnan tong diagram ng dalawang dalawang diagram ng tunnel na ito. So ito, grabe no, ang tagal ng panahon, 80 years na. Itong video na ito, year 2022 na na discovery nila kapatid na Rooney ang kuweba na ito. Marami talaga sa Northern Luzon, napakarami diyan. Okay, so ito yung top view na diagram ng tunnel na napasok nila ka-TX. At maiksi lang pala ito. Pwedeng mayroon ito kasi maiksi lang. Okay, so atin nga to titingnan isa-isa. So ito yung entrance niya. Ang entrance niya ay meron lamang
1 meter, 1.2 meter ito, 120 centimeter. So meron lang 1 and almost half, 1 and 20 meters ang luwang ng entrance. And then in every 2 meters, so ito 2 meters ito, 2 meters din dito. So all in all ay 4 meters ito ang haba. Pagdating sa 4 ay liliko siya. So lumiko siya, oh. And then dito sarado. Ito na portion, oh, sinara. So ayan, pwedeng meron. Bukas nga yung entrance pero sinara naman dito na portion. Bakit kaya sinara? Yun nga yung hinuhukay pa nila ngayon, eh. Amigdat 2022 pa to, tapos nang hinukay siguro yan. So 4 meters, pagpasok mo ng tunnel ay liliko. So yan, typical na design ito. Ang Hapon hindi yan nag-design ng tunnel na diretso. Kasi kung barilin sila dyan, kung masingganin sila, ang bala ay tatama lang dito na portion. Kaya ang entrada talaga ng Japanese tunnel ay L. Nag-letter L yan, liliko. Yung hinukay namin ay nag-collapse, eh. Yung entrance na hinukay namin noon, nung 2 weeks ago, nag-collapse. Mabutit at walang napahamak na nagukay. Okay, so tingnan natin ang side view nito. Ito na yung side view. So ito yung bundok ko, ito yung bundok. Ayan, nagaganyan yan, slope. And then ito na yung entrance. Ito ang entrance niya. And then 2 meters, 2 meters. And then sarado na siya pagdating sa 6 meters. Ito plus 2 meters, so all in all 6 meters ang haba nito. So maiksi lang. Kasi sarado to na portion, no? Dapat dyan ang di ba? Dapat diretso to, eh. 6 meters pa yan, may kulang pa yan. Ngayon, ito ang hinukay nila, ka-TH. Ang dead end. Di ba, balagi sinasabi ko sa inyo na ang dead end ng kuweba ay ang hukay ay sa front lang niya dito or sa likod mismo ng dead end dito na portion. Pwedeng dyan lang nakatago sa wall ng dead end, sa dingding. So ito na portion para sa akin, no? Ito dapat ang ipagpatuloy nila, ka-TH. So ito, hukayin yan papunta rito. Okay, hukayin yan. Kasi yan yung karugtong, eh. Or ang gilid niyan, baka lumiko na naman yan. So dito pa, kasi dito, ewan ko lang kung meron silang nakuha dyan. Pero dalawa yan. Pwedeng dito, sa front nitong wall na dead end, or pwedeng sa dead end lang talaga. Pwedeng tinakpan lang yan. Itong dito, ito pwedeng tinakpan lang yan ng lupa o ng malalaking bato, at sa likod niyan pwedeng chamber. Okay, so ang sagot sa katanungan na kung meron ba to kasi open entrance, ang sagot ay malaki ang porsyento na meron kasi sinara nila ang dead end. Ito kasi 6 meters pa lang to, ang haba nito 6 meters pa lang. Meron bang tunnel na 6 meters lang? Wala, di ba? Kaya itong sinara dito, ito na portion sarado, dead end. Pwedeng tinabunan lang yan. At pwedeng doon pa sa unahan, di ba? Kasi maiksi pa, eh. 2 meters ito. 2 plus 2, 4, 6. So 6 lahat ito. Meters, maiksi pa siya. Kaya pwedeng merong nakatagong dyan. Nakatagong paliko na tunnel. Nakarugtong nito. At doon matagpuan ng item. Bakit sinara? Yan ang question. Bakit sinara ito?
ibig sabihin merong nakatago kasi sinara eh. So ang kasagutan sa ating tanong na pwede rin pala na merong treasure sa open entrance kung ganito na maiksi lang siya and then merong sarado, merong sinara na portion. Alright, yan lang ang aking analysis sa tunnel na napasok nila Brother Ronnie. At wala na tayong alam kung anong nakita nila after sa video. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam.